Baka ba ng mga Gen Z na sina Liza at Mona ayaw magpahuli sa mga trending na pagkain? Isa raw sa kanilang major craving, ang patok na dumpling na chocolate xiaolongbao. Pero hindi lang basta craving satisfied ang magpartner na ito. Dahil sa pagkahilig nila sa xiaolongbao, natakam din silang kumita. Sa isang apartment sa Pasig City, inihahanda na magnob yung Liza at Mon ang kanilang homemade frozen xiaolongbao. Agosto lang nitong taon na sinimulan nila ang simpleng negosyo na nabuo lang dahil sa kanilang matinding cravings. Nag-trending kasi siya sa restaurant, yung kilalang restaurant. Then hindi namin siya afford. Hindi talaga namin siya afford that time. Gusto namin siya matikman. Nagkaroon na rin ako ng idea na may potential talaga siyang ibenta sa market. Ang xiaolongbao ay isang uri ng dumpling na nagmula sa Shanghai, China. Ang pangalan nito ay nangangahulugang small basket man. Galing ito sa mga salitang xiao o small, long o basket, at bao o bun sa Chino. Naiba ang xiaolongbao sa ibang dumpling dahil mayroon itong sabaw sa loob. Gawa ito sa pinagpakuluan ng karne na nilagyan ng gelatin para mabuo. Inihalo sa karne at saka pasisingawan. Kaya nagkakaroon ng sabaw sa loob ang xiaolongbao. Ang bestseller ni Liza, ang chocolate xiaolongbao. Mayroon itong tsokolate na binalot pa sa chocolate fudge bago pabalutin ang dumpling wrapper. 8 minutong pinasisingawan ang xiaolongbao. Kaya kapag luto na, sumasabog ang tamis ng tunaw na tsokolate. Mabenta rin ang traditional pork xiaolongbao at ang matcha xiaolongbao. Frozen itong ibinebenta ni Liza na mabibili lang sa halagang 190 pesos, 13 piraso na kada tub. First bite, para po sa inyong lahat. Sarap. Masarap naman po. Hindi naman sobrang tamis. Masarap siya. Lasang-lasa talaga yung matcha nito. Masarap siya. Must try. Dati na nag-online selling ng mga panghimaga sina Liza at Bon. Pero tumumal daw, kaya nag-isip agad-agad ng bagong pagkakakitaan. Xiaolongbao is the key. Nung unang try namin, hindi siya okay. Dahil wala na kaming money nun. Pinapa-order ko siya sa family ko. Ang una talagang bumibili, kahit na medyo palpak pa siya, yung pinsan ko lang. And yung pagkakuha niya nung 2,000 pesos niya, nung back pay niya, in-start na din talaga namin agad. Sa kanilang opening, tila sinipag daw sina Liza at Von sa pagbabalot. Dahil 800 piraso agad ng chocolate xiaolongbao ang kanilang nagawa. Post agad-agad sa social media at di inaasahang nag-viral. Tamang post lang, ganun. Kasi di ba minsan naman talaga parang gusto mo lang i-show off. And then, nagulat ako kasi pagka-post ko, ang dami agad na views and parang wala pang 1 hour, meron na talagang umorder. Hindi na tumagal yung stock namin noon ng isang araw. Nagulat daw sila sa pagdagsa ng order ng kanilang frozen xiaolongbao. Sabi ko, magpapakitang gilas talaga ako kasi wala kaming tinanggihan na customer noon. Lahat in-accommodate namin. Ito mga kanegosyo, mga kasama natin, mga Gen Z ito na mga negosyante. Si Von at saka si Liza. Ayan, at sila yung merong negosyo ngayon na xiaolongbao. Alam niyo naman yan. Tuturuan tayo ni Von at ni Liza. Ako, nakialam ako talaga. Sabi ko, ano tawag dito? Ayan po yung dumpling wrap. Dumpling wrapper. Sige, pakita na natin paano gagawin yan. Ano to nabibili na? Kami po nagpa-production din. Opo, siya, day fresh, before. Opo. Bale, ito po yun, minced pork. Opo. Kasi ito po yung mga dry ingredients po natin. Okay, so, lalagay na natin. Yes po. Ayan, lagay natin siya. Para yan ay maging malasa. Ito po yung ginger. Ginger siya. Yes po. Okay. Ano yan? Then, sesame oil po. Sesame Yes, oil. po. Okay. Then, yung light soy sauce po. Light soy sauce. Yes. Then, okay. mimix lang po natin. Mimix lang. Ito ga, kalahating kilo ba yan? Yes po. Siya, sa kalahating kilo na yan, ilan ang magagawa niyo? Mga nasa 26 to 40 pieces. Si Liza naman na magde-demo sa atin paano
i-assemble yung ating xiaolongbao. Kasi kailangan po ma-maintain yung sabaw niya sa loob. Naman. Kasi kaya mo nga siya binili. Otherwise, dapat siomay ka na lang. No? Yes po. Ayan. Tapos kukuha na po ng jelly. Dapat day before pa po talaga bago gumawa na nakaset na po yung jelly. Ito ay pinakulo ang ng baboy na may nilagyan nyo ng pampalasa. Opo, yung buto-buto po. Tapos lagyan nyo ng gelatin. Opo. Ako naman ang mapapasabak sa pagbabalot ng pork xiaolongbao. Carry ko kaya? So, sample tayo. Kailangan lang kutahin itong wrapper. Tapos, babasain. Actually, ito yung pinaka-challenging dito. Ito yung hindi ko alam pa paano gagawin. Titiklop. Paano ba tiklop? Ganon? Ganyan? Malabas po. Yan, di pantay-pantay. Dapat pantay-pantay yan. Ang hirap pagkasyahin, lumalabas yung jelly. Teka lang, paano ba ito? Pressure ako sa Eliza, huwag tignan. Kunti na lang. Pwede na ba? Opo. Aba, hindi naman nagpahuli ang wrapping skills ko, ah. Tikman na natin ang xiaolongbao na gawa ni Liza. Hindi ang gawa namin ni Von. Sarap. Masarap naman, mainit lang pero masarap. Lasa. Pati yung karne, tama yung timpla. At saka ang sarap nung dito, yung pagkakunat. Kasi alam mong fresh yung wrapper nyo. Tama yung luto. Masarap ang sauce. Dahil biglaan lang ang kanilang ginawang negosyo, biglaan din ang naging paglago nito. At may mga desisyon daw silang nakaapekto sa kanilang pagbebenta. Kasi nung una, relax lang kami habang nagbabalot, habang nagluluto. Pero nung dumagsa na yung order, hindi namin alam na sa isang oras pala ng pagbabalot, nasa 100 lang yung magagawa mo. Kung magtatrabaho ka ng 8 hours, nasa 800 lang yung magagawa mo. Hindi kami marunong mag-manage ng pera. Kapag ka nakakakuha kami ng kita, ginagastos namin, pinangkakain namin. Bilang solusyon, kumuha raw sila ng ilang tauhan at nagtakda ng maximum orders. Kaya unahan sa pagbili dahil naglalabas lang sila ng 300 tubs ng frozen xiaolongbao kada linggo. Sobrang saya po kasi ang dami na din naman namin gamit na nakuha. Kagaya nito, yung in-invest talaga namin yung itong chiller, pati yung freezer. Every month po, gross namin is nasa 6 digits naman. Naniniwala sina Liza at Von na ang kanilang success sa negosyo, hindi swertihan lang. Sa pagnenegosyo kasi kailangan matyaga ka, tsaka mahaba yung pasensya mo. Para kapag ka dumating yung araw na ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na mag-produce ng maraming products, hindi ka tatamadin. Ang cravings sa isang pagkain, di basta kapritsyo yan. Dahil kung may puso sa pagnenegosyo, ang simpleng pagkatakam ng sikmura, pwede maging daan ng masabaw na kita.